liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano, upang tayo maging marapat sa ating mga intensyon, sa ating pagharap sa Panginoon. Halina't humingi muna tayo ng tawad sa Kanya. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo. Maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang intensyon ng Lim family, ina Darlene at Erwin, Sophia at Red, para sa pag-ayos ng kalagayan, Sister Teresa, Father Check, Father Luciano, Leon Shekifara, Alona, Julian, Rudy, Karina. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak, sa aming pagkatao, pagnintapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa paghahayag ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, ipinahayag rin niyang sa lahi ni Juda magmumula ang tunay na hari.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak na ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mo ang katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya ay umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Siwan, halina't kami ay turuan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon
sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ang ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelitas sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim. At si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Mata na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na sadin lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelitas sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang family tree, genealogy, talaang kanan ng ating Panginoong Jesucristo. Patunay na siya'y naging totoong tao. Tulad mo, tulad ko, sapagkat meron siyang pamilya, angkan, lahing pinagmulan. Yung mga pangalan po na binanggit dito, bagamat strange, hindi ka pamilyar sa karamihan, mga totoong tao na nabuhay sa kasaysayan sa mundong ito. Hindi po ito inimbento. Ito talaga ang lahi ni Kristo. Sila talaga ang mga ninuno ni Kristo, mga tiyahin-tiyuhin, pinsan ka mag-anak ng Panginoon natin. Ngayon, hindi na po natin kailangan pang masyadong busisiin. Yung alam naman na ninyo na mga kapalpakan ng ilan sa mga ninuno ni Kristo. Mayroong nangalo niya dito. Mayroong naging marumi ang pamumuhay sa mga ito. Mayroong nagnasa at nagnakaw sa mga ito. Sa mga nabasa natin, may pumatay. At marami pang iba. Hindi na natin iisa-isahin kung sino-sino. Maawa naman kayo. Matagal lang patay. Pagchichismisan pa ba ninyo? Gusto ba natin yung matagal na tayong patay? Inuulirat pa, binubusisi pa ang madilim nating nakaraan? Huwag naman. Basta alam natin, hindi perpekto ang lahing ito na pinagmulan ni Kristo. Kaya nga, medyo nakapagtataka kung bakit pwede naman siyang pumili ng perpekto o hindi man perpekto ay hindi kasing lala nito. Kung bakit ito ang hinayaan niya na maging angkan o lahi niya. Nakapagtataka sapagkat, batay sa ating karanasan, ina-associate natin, usually, normally, ang sarili natin bilang malapit, lalong-lalo na kamag-anak ng isang taong kilala, sikat, makapangyarihan, gwapo, maganda, magaling. Pinsang ko yan. Kamag-anak ko yan. Kamag-anak ng asawa ng kapatid ko yan. O di ba nang manalo daw si Sofronio Vasquez sa The Voice,
ang napanalunan daw nito, ang nakamtan daw nito, ay hindi lang $100,000, kundi 900,000 plus and counting na mga kamag-anak. Kamag-anak ko si Sophronia. Yan ang normal sa atin. Ang hindi normal sa atin, ang i-associate natin ang ating sarili. Kahit patunay na kadugo at kamag-anak na malapit natin sa isang tao na gumawa ng kasalanan, kapalpakan, kahihiyan, o hindi ganong kagandahan o kagwapuhan, di ko lang kilala yan, ha? O hindi ko kaano-ano yan, ha? Magkapilido lang kami niyan, ha? Something like that. Kaya, nakakahanga si Kristo, eh. Sapagkat yung angkan na ito, na ipinagkaloob sa Kanya, tanggap niya. Hindi niya ikinahiya. Tandaan po natin ang Biblia, bagamat sumulat ay tao pa rin, ito ay nasa inspirasyon pa rin ng Diyos. Alam naman ng Diyos na hanggang ngayon, pag ninilayan natin ito, alam naman ng Diyos na kapag naisulat ang mga gumawa ng kapalpakan among His family members, magkakaroon ng question sa atin kahit paano, bakit ganon? Ba't ganon yung tiyuhin niya? Ba't ganon yung lolo niya? Kaya yun ah. Alam naman niya yun eh. Kung bakit hinayaan niya na ito ang maging lahi niya. Kung bakit hinayaan niya si San Mateo. Mateo, ito eksakto ang mga tao, mga pangalan na isusulat mo. Tanggap niya. Mahal niya. Mahalaga para sa kanya. But the good thing is, hindi nagtapos doon na para bang, okay, tanggap ko. Okay yan. Sige. Pagbutihin pa ninyo. Mga alon niya pa kayo. Hindi ganon. Tanggap niya, pero in-improve niya, inayos niya, tinuwid niya, pinagbuti niya, simula sa Kanya. Eh kahit nga yung pagiging hari, may mga hari sa angkan ni Kristo na hindi naging tapat, pero si Kristo ang naging totoong hari na talagang irerespeto ng tao at ikagagalak ng Diyos. Kaya sa palagay ko, ang isa sa mga mahalagang mensahe, practical ngang mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito ay ang iayos natin, pagandahin natin. Kung maayos na, kung maganda na, mas ayusin pa natin, mas pagandahin pa natin ang pamilya o lahing kinabibilangan natin. Kung hindi maganda ang reputasyon, kung hindi maayos ang pamilya, mas lalong dapat nating ayusin, pagandahin. At sa tulong ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos, maniwala kayo, makakaya natin. Yung apelido ko, Raura, meron itong sabihin nating reputasyon na pagdating sa mga lalaking Raura na chick boy. Chick boy. Malapit sa babae. Yun. Ang isa sa patunay nito, yung lolo ko. Kayo sa lolo ko. Hindi naman siya actually, anak lang siya. Anak siya ng kanyang ama na marami silang magkakapatid. 3 tiyan sila. Ibig sabihin, 3 ina, 1 ama. Pagkakaiba ng ina. Iisa lang yung ama na Raure. Kaya, marami silang nagulat, marahil, nang maging pari ako. At sa palagay ko, hanggang ngayon, kahit pa paano, may mga nag-iisip pa rin, kahit siguro pari ito, chick boy ito. Kakamali sila. Kasi, di na ako malapit sa babae, sa lalaki na. Joke. Ginigising ko lang kayo. Pero honestly, isa sa mga dahilan kung bakit talaga ginagawa ko lagi ang best ko, pinagbubuti ko ang pagiging pari ko, ang ministeryo ko, at nagsisikap akong maging mabuting pare,
May mga naging pagkakamali, pero alam ng Diyos na talagang ako'y matinding bumabawi pag nagkakamali. Isa sa mga dahilan ay dahil, siyempre ayaw kong ipahiya ang Diyos. Pangalawa, ayaw ko rin ipahiya ang aking pamilya. Natatandaan ko, bago ko magkaroon ng parokya, bago pa man ako ma-assign sa isang parokya bilang assistant, laging sinasabi sa akin ni Mama, anak, parang awa mo na. Ayoko nang ipipetisyon ka. Anak, parang awa mo na. Kahit wala ka ng suporta sa amin, gusto ko, pag umalis ka, yung iyakan ka, yung malulungkot sila, hindi yung matutuwa sila. Gusto ko maraming manghinayang, maraming maghatid sa iyo kung saan ka maa-assign sa uli. Ayokong maraming ang maghahatid sa iyo pero sigurado hindi ka na makakabalik uli. So, si Mama, lagi yon, ayaw ko ng kahihiyan. Lagi yon si Mama, ayaw ko ng kahihiyan. Spare niyo ako dyan. Mahina ako sa kahihiyan. Ayoko niyan. Pinalaki ko kayo nang hindi ako nagkaroon ng record sa lipunan. Pinalaki ko kayo, nakapangutang ako, pero wala akong utang na hindi ko binayaran. Kasi ayaw kong maging tatak ninyo. Yan eka anak ni Ising na nangungutang, hindi nagbabayad. Ayaw ko ng kahihiyan. So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagbubuti ko, ginagawa ko, lagi ang best ko bilang pare. Kaya natutuwa naman ako. Halimbawa, yung minsan nagpunta siya sa mall. Tapos nakita niya dun sa isang tindahan doon, may alkansya natin. Sabi daw niya, anak ko yan. Ay, anak niyo po? Oh, anak ko yan. Natutuwa naman ako, yung pinsan naming doktor, si Dr. Francisco Raura, Father, marami kong pasyente, tinatanong, kaano-ano kita? Siyempre, sabi ko, pamangkin kita. Yung pamangkin ko, Father, Kuya, Tito Father, nung makita nung pinag-a-applyan ko, ay, yun agad ang tanong sa akin, kaano-ano kita? So nakatutuwa naman, kasi kahit papaano, naggagawa ko yung parte ko para maging maganda ang imahe ng pamilya ko. Something na sinisigurado ko sa inyo, mission din natin, bawat isa sa atin. Something na sinisigurado ko sa inyo, magpakatotoo kayo, gusto nyo rin yun. Gusto nyo rin yun. Sinisigurado ko sa inyo, yun din ang mararamdaman ninyo. Hindi nyo kinakailangan gumawa ng napakadakilang bagay, yung magpakabuti lang, makisama lang, maging patas lang, maging masipag lang. Ibigay nyo lang lagi yung best. Yun din ang mararamdaman niyo. Sakaling may magsabi sa anak ninyo, anak ka ni ganito, yung tatay mo, wala akong masabi. Napakasipag. Sana ganun ka rin, ano? Yung nanay mo, nako, kahit saan ako makita, binabati ako, napaka mapagkumbaba. Tahimik lang, hindi chismosa. Sinisigurado ko sa iyo na matutuwa ka, tataba ang puso mo. Kapag may nagsabi sa nanay mo, yung anak mo, ay, napakaganda ng pagkapalaking ginawa mo. Napakagalang. Napakabuting bata. Sinisigurado ko sa iyo na ganon kasaya ang mararamdaman mo kapag may nagsabi sa yung kapatid mo, nako, ibang makisama. Hindi ka talaga iiwan. Hindi ka talaga ipagkakanulo. Kaibigan ka kung talagang kaibigan. Hay nako, tataba ang puso mo doon sapagkat alam mo na hindi pa man ay nakapag-iiwan ka na ng isang napakagandang pamana na hindi mabibili, matutumbasan ng pera at pakikinabangan nila saan man sila magpunta, lalo pat nakikilala ka. Lagi yun anak to ni ganito, pamilya to galing sa pamilyang ganito, katiwa-tiwala ito. Kesa naman anak ka ba ni
ni Kadyo? Anak ka ba ni Pedring? Anak ka ba ni Fidel? Na babaero? Ba't ba napunta sa Fidel? Anak ka ba ni yung nanay nito? Naku, dati, lagi. Nababarangay. Nakikipag-away. Ano bang pagpapalaking ginawa mo sa anak mo? Napaka pasaway yata. Masakit ulo. Yung kapatid mo, nagda-drugs. Something like that. Nako, pag ganon, ay siguro parang gusto mo nang maglagay ng push button sa tabi mo na kapag makakarinig ka ng ganon, ipipress mo na lang, lumubog ka na lang, o umijek ka na lang mula sa kinatatayuan mo, sa kahihiyan. Kaya nakalulungkot kapag may ganyan. Sa misang ito mga kapatid, ipagdasal po natin, ha? Pagdasal natin at isama natin sa pagkapasalamat natin sa Diyos ang mga miyembro ng ating pamilya mula noon hanggang ngayon na ginagawa talaga ang lahat, nagsisikap talaga para maging magandang imahe ng ating pamilya. Maaring na-overlook natin yung efforts nila kasi natutuon tayo sa mga material na bagay na hinahanap natin sa kanila. Baka dapat pagtuunan din natin ang napakahalagang pangalan ng ating pamilya na inaalagaan nila. Dahil sa kabaitan nila, dahil sa pagsisikap nila, hindi man malaki ang kanilang kita, dahil sa katapatan nila, hindi sila nasisira sa pera. Iyon ay ibayo ding mahalaga. Pagdasal din natin ang mga miyembro ng ating pamilya na naliligaw ng landas, na hindi naiisip yung epekto ng kamali ang ginagawa nila sa imahe ng ating pamilya. Pagdasal natin sila na ma-realize nila na ang pangalan ng ating pamilya ay napakahalagang yaman din na dapat ay inaalagaan. Lalo pat may mga nauna na buong sikap itong inalagaan. Tapos sa isang saglit, sa isang pagkakamali, ay basta na nilang masasayang. Sana ma-realize ng mga taong ito na hindi po pwede yung sinasabi nilang katwiran. Ako yung gumawa ng kasalanan. Ako bahala. Ako naman ito eh. Ako naman ang makukulong eh. Ako naman yung pagtatawanan. Ay nako, kapatid gumising ka. Kayag-kayag mo ang pamilya mo sa anumang mali na ginagawa mo. At baka nga kahit wala ka na, yung duming inilagay mo, ikinabit mo sa pangalan ng inyong pamilya, baka pagdusahan pa ng mga susunod sa iyo. Now, kung tayo naman mga kapatid ay nalagay ng Panginoon sa pamilya na hindi talaga perpekto, may mga pangit na nakaraan, may mga naging problemang naranasan, wag na po tayong magreklamo. Tanggapin po natin ang pamilyang ito sapagkat makatutulong din naman sa atin ito para mas magsikap tayo na ituwid ang pagkakamali ng iba, ayusin ang pangalan ng ating pamilya, pagandahin ang imahe ng ating pamilya. Maaring wala tayong magagawa sa mga minana na nating kahihiyan, pero may magagawa tayo sa maipapamana nating kagandahan. May magagawa tayo sa maipamamana nating pagtutuwid sa mga naunang kamalian. Ipagdasal natin ang biyaya ng Panginoon para magawa natin yan, na masabi natin sa Kanya, Lord, tanggap ko po ang pamilya ko. Tanggap ko po. Pinatatawad ko na rin sila. Pero tulungan mo po akong maituwid ang pagkakamali nila. Yung pamilyang palautang sa akin po magtatapos na. Magsisikap na po ako para hindi na ako makapangutang at ang mga anak ko, para ako na ang magbigay, hindi na ako yung binibigyan. Lord, yung pamilya na kilala na broken family, Lord, tulungan mo ko na sa pamilya ko, maging buo na. Ayoko nang maranasan ng mga anak ko ang naranasan ko. Lord, tulungan mo po ako na yung reputasyon ng aking pamilya na nasa droga,
Nagdroga yung ama ko, nagdroga yung tiyuhin ko. Lord, sa akin po, tinatapos ko na ito. Sapagkat ayaw ko na ito pa rin ang ipamana ko sa mga anak ko. Lord, tulungan mo ako. Nilagay mo ako dito. Alam kong may dahilan. At ang isa sa mga dahilan ay upang pagandahin ko ang pinapangit ng iba, ituwid ko ang pagkakamali ng iba, itama ko ang kabuktutang ginawa ng iba. Tulungan mo ako. Gagawin ko. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maaaring ipagdasal din natin na yung lahi na may sakit na diabetes, may sakit na cancer, may sakit sa bato, yung naipapasang karamdaman, Lord, sana magtapos na, huwag na naming ipasa pa. Mayroon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hilingin natin ang tulong niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na may ayos ang pamilya ko. Tulungan mo ako sa misyon na ibinigay mo sa akin para maging ilaw ng aking pamilya, para magbigay sa kanila ng pag-asa. Tulungan mo kong suungin ang mga problema na ginawa ng iba. Hindi ko sila kinakahiya. Ang ikinakahiya ko, yung kasalanang ginawa nila. Tulungan mo kong maituwid ito, mapunan ang mga pagkukulang, maituwid ang mga kabuktutan. Tulungan mo ko, Panginoon, sa misyon na iniatang mo para sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
umaasa sa pag-ating mo. Ngayon di namin hinahanda ang aming puso upang dito'y manaan ka sa pag-ating mo. Ang muli lang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Nang manariwa't mamumulaklak ang ilan, at ito'y awit sa tuwan. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pag-ating mo. Ngayon di namin hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pag-ating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob. Darating ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pag-ating mo. Ngayon di naming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pag-ating mo. Ang muli lang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Nananaliwa't mamumulaklak ang ilang, at ito'y awit sa tuwan. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pag-ating mo. Ngayon di namin hinahanda ang aming puso
sa iyong altar. Nagmula po sa ubas, katas ito na piliga, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y manalo ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, hubungan ng buhay na iyong ikaw. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong bayan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paghintapatin mong magkasalos-salos sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O
Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kasama po si Joyce, Francisca Gregorio, Salito Percy Gautiosa, Nelly Benjamin, Miguel Arceo Seri Emer, Lucia, Ada Dante, Paulina. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alfredo, Mark Rick. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag
Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami iparintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Bawat pamilya'y buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Natanaw na sa silangan ang talang patnubay ng gabing katahimikan. Ang sanggol sa lupa
sama. Natanaw na sa silangan ang talan at buhay. Tulog na sa muraian, inig na sa sutna kandunan ng Birhen matintiman sa hamak niya sapsapa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magdiwang sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng say ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga iniaalay, sa inyong mga tinutulong, mga kasama natin sa online na nagtutulong sa atin through our GCash and bank account. Sa mga binibigay po ninyo, sa mga nagsipag-alay, gayon din ang alkansya. Maraming salamat po. Patuloy po nating kumplitohin ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pag-iisip ng maibibigay natin sa mga nangangailangan. Yung mga sabi ng Panginoon kung anong ginagawa natin sa isa sa pinakamaliliit ay ginagawa natin sa Kanya. Ang mga inaalay niyo po ay ibibigay natin sa mga pinakamaliliit, pinakamahirap na pamilya na ating makikita. Mas makukumpleto po kung mangungumpisal din po tayo. Regular po ang kumpisal natin ngayong simbang gabi, alas 5 ng hapon. Pwera lang pag Sunday, alas 5 ng hapon, pwera lang pag Sunday. Itong buong simbang gabi. Kung hindi simbang gabi, regular naman po, Wednesday, Thursday, Friday, tuwing 5 p.m. po. Salamat po. Salamat sa pagtangkilig sa souvenir shop, sa pag-share ng ating mga live masses, at sa pagbili ng produkto ng Three Nails and a Crown. Sana po bumili tayo ng t-shirt at
ipangregalo din natin, gayon din ang sweatshirt or riding jersey ng mga nagmumotor. Maganda po yung quality at nakapag-evangelize pa tayo through the shirt. Salamat po. Salamat. Nandyan din po yung tinutulungan natin na nagbebenta ng sabon, pang liver transplant ng anak niya. Salamat po. Sana tulungan din natin siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Bukas po, rice package ang ialay. Rice package. Mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit.